Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Semana Santa, Holy Week, mahal na araw. Ito ang taunang pag-alaala sa mga ginawang sakripisyo at pagmamahal sa atin ni Hesukristo. Nagsisimula ang Semana Santa sa linggo ng Palaspas. Pero bakit nga ba tayo nagdadala ng palaspas sa simbahan? Ano ba ang simbolo nito? Ang pagdadala ng palaspas ay isang reenactment ng pagdating ni Jesus sa Jerusalem bago ang kanyang kalbaryo o ang tinatawag nating mahal na araw. Ngunit nagtataka ba kayo kung bakit tayo nag-uuwi ng mga palaspas at isinasabit natin ito sa ating mga pintuan, sa mga bintana o kung saan mang parte ng ating tahanan? Para sa mga Katoliko, ito ay sumisimbolo ng pagtanggap kay Hesukristo sa kanilang buhay, maging sa kanilang tahanan. Isa rin sa tradisyon ng mga Pilipinong Katoliko ay ang taunang bisita iglesia na kung saan ay pupuntahan ng 7 hanggang 14 na simbahan para magdasal at alalahanin ang mga nagawa sa atin ni Jesus. Ito'y pagpapakita ng taus-pusong pagsisisi at paghahanda sa muling pagbabalik ni Hesukristo. Sa video na ito ay pupuntahan natin ang iba't ibang simbahan sa Cavite. Samahan niyo kami. Another day, another vlog. What's up sa inyo mga repakol? It's your boy Kuya Totoy at nandito nga tayo sa ating first stop ng Bisita Iglesia, which is yung Divine Mercy Parish Church, Biluso sa Silang, Cavite. Sinimulan namin ang aming paglalakbay sa Bisita Iglesia by attending a mass. Humingi kami ng guidance kay Lord na bigyan kami ng lakas para matapos itong aming paglalakbay ngayong araw. At syempre para mabigyan na rin ng basbas yung aming dalang palaspas. Pagkatapos ng misa ay dumiretso na kami sa Station of the Cross. Dito namin sisimulan yung first station and yung second station. Ang sunod namin pinuntahan ay ang Our Lady of Lourdes Parish sa Tagaytay, Cavite. Katabi lang to ng Ayala Mall, Serene, kaya madali nyo lang to makikita mga repakol. Actually mga repakol, ang ganda nitong Station of the Cross nila. Sobrang payapa at hindi siya mainit. And take note 12 PM kami nandito mga repakol, tanghaling tapat. Sa ikatlong estasyon ay hinatulan na ng kamatayan si Jesus at sinimulang pahirapan at pinagsuot ng koronang tinik. Ayan, pangalawang simbahan na namin. Nandito kami ngayon sa Immaculate. Ayan, sa Our Lady of Lourdes dito sa Tagaytay. Ayan, pangalawang simbahan na namin, guys, sa Bisita Iglesia. Ang pangatlong simbahan na aming pinuntahan ay ang ina ng Laging Saklolo Parish. So mga repakol, kung galing kayo sa Our Lady of Parish, ang way naman nito ay papunta naman sa may Picnic Grove. Tuwing Sabado pala mga repakol, meron sila ditong healing mass. So kung gusto nyo, pumunta rin kayo dito. Dito na pinasa ni Jesus ang 300 pounds na cross. At tuluyan siyang bumagsak sa kabigatan nito.
Ang ikatlong simbahan aming pinuntahan ay ang San Antonio de Padua sa Silang, Cavite. Pumunta ang pinagpala sa babae naman, pinagpala naman ang anak sa ako'y nakikirano. Tuloy mo ang lahat ng kaluluwa sila, lalong-lalo na ang anak si Jesus. Santa Maria, si manalangin mo kami kasalanan, ngayon mo kami magdalagan, ngayon mo kami mamamatayan. Ang Panginoon Sa pangalawang pagkakataon ay bumagsak si Jesus, ngunit tinulungan siya ni Simon. Dito ay nakita niya ang mga kababaihan ng Jerusalem na tumatangis. Ang sunod naming pinuntahan ay ang Angels Hills Retreat and Formation Center sa Tagaytay. Sa ikatlong beses ay bumagsak ulit si Jesus. Kahit pagod at hirap at nasasaktan, nagpatuloy siya. Nagpatuloy siya para sa atin. Ang ika-6 at huling simbahan na aming pinuntahan ay ang Pink Sister sa Tagaytay. Umattend muna kami ng misa at saka kami nagpatuloy sa aming Station of the Cross. Dito ay nakita ni Jesus ang kanyang ama at ina. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay ay hindi siya iniwan ng kanyang mga mahal sa buhay. Matapos nun, ay mapayapa siyang inilibing sa kanyang huling hantungan. Sa ikatlong araw, nabuhay muli si Jesus. Dito ay mas naunawaan ko ang kahalagahan ng cross sa ating buhay bilang Kristiyano, bilang Katoliko at bilang tao. Hindi lang ito sumisimbolo sa paghihirap ni Jesus, kundi ang pagmamahal niya sa sanlibutan para mailigtas ang ating mga kasalanan. Lahat tayo ay may krus na pasan sa ating buhay. May mga panahon at pagkakataon na naliligaw tayo ng landas at hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin. Yung mga problema na akala natin ay wala ng solusyon, ay nahahanapan natin ng paraan at gumagaan dahil sa Kanya. Huwag tayong makakalimot na may Diyos na nakikinig sa atin.